po sa inyong lahat. Dahil parang type ko po ngayon ng pizza at type ko rin po ng empanada. Kaya ngayon, naisipan ko po na pagsamahin po yon. Kaya ang lulutuin po natin ngayon ay ang masarap na pizzanada. Dalawang flavor po yung ating gagawin. Ang isa po yung ating Hawaiian pizzanada at pangalawa naman po yung ating New York's Finest pizzanada. Kung gagawin nyo po itong business, meron po kayong medyo mumurahin at meron din naman pong mamahalin. Pero sulit po ang lasa. Ito po ay pwede nyong pang merienda, pwede rin po pang handaan at higit sa lahat, pwede nyo po itong negosyohin at siguradong tayo po ay kikita. Kaya kung interesado po kayo sa video na ito, panoorin nyo po hanggang huli kasi yung inyo pong magiging katanungan ay naandito na rin po sa video. Kaya tara na po, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pat. Umpisahan na po natin ang paggagawa ng pizzanada. Sa ating pizzanada dough. Gagamit po tayo ng 1 kilong all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit ng bread flour. 1/2 cup white sugar, 2 teaspoon ng baking powder, kalumet po yung aking ginamit, 1/2 teaspoon ng ating asin, pang-enhance po dun sa tamis po ng ating empanada. 200 grams po ng butter, pwede rin po ang margarine, at pwede rin naman po kayong gumamit ng vegetable shortening o yung tinatawag po na lard. Ang iba, kahit ano pong brand, pwede po kayong gumamit. Magdadagdag po tayo ng 90 ml ng tubig kasi yung ating pong evap ay 390 ml. Bali, ang total po lahat ay 2 cups. Kailangan po ay malamig po yung ating gagamitin. Mga sangkap po ng ating Hawaiian pizzanada fillings. Gagamit po tayo ng pizza sauce. Hindi na po tayo magluluto para hindi po tayo ganong kahasel or hindi po tayo masyadong mahirapan. Ang size po nito ay 115 gram. Isang lata ng pineapple tidbits. Ang size po nito ay 227 grams. 1/4 ng ham, kahit ano pong brand, pwede po yon. At gagamit po tayo ng cheese, kahit ano pong cheese, pwede nyo pong gamitin. Pero ako po, ang ginamit ko po ay melt cheese. At gagamit po tayo ng bell pepper at white onion. Para naman po sa ating New York's Finest pizzanada fillings, gagamit po tayo ng 1/4 beef giniling. And ito po ay niluto ko na, hindi ko na po ipinakita sa inyo kasi igigisa lang naman po ito sa bawang at sibuyas, nilagyan na kaunting asin at paminta para mas umikli lang po yung ating video. Isang sausage, 1/4 ng ham, kahit ano pong brand, pwede po yon. 200 grams ng bacon, mushroom, bell pepper, 200 grams ng mozzarella, white onion, black olives, at syempre gagamit po tayo ng ating pizza sauce. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating pizzanada dough. Ilagay na po natin yung ating 1 kilong harina. Ilagay na din po natin yung ating asin, asukal, at yung ating baking powder. Ilagay na din natin yung ating butter. Lamasin lang po natin to. Dito po pwede po kayong gumamit ng lard. Mas mura po yon kumpara po dito sa butter. O kaya naman po ay margarine. Kaya lang po, kung ganito po yung inyong gagamitin, mas malasa po ito at magiging mas masarap po yung inyong dough. Ito pong ating butter o kaya margarine o lard, mahalaga po ito dito sa ating empanada dough kasi ito po yung magpapaluto. Pag alam nyo na pong na-mix na, pwede na po kayong maglagay ng ating evap o kaya naman po ng ating tubig. Pero paglalagay po ng ating liquid, dapat po ay unti-unti kasi baka po mapadami at mapalambot. Iba't iba din po kasi yung harina. Parang bigas din po yan, meron pong takaw tubig at meron din naman pong hindi. Kaya kung kayo po ay magagawa ng dough o kaya naman po ay butter, kailangan po sa huli nyo po ilalagay yung liquid para hindi po kayo mapasobra. Tapos sabayan lang po natin ng halo at i-mix po natin ng ayos. Nailagay na po natin yung ating mga ingredients. Pero syempre, kung meron po kayong mixer, mas madali po yon para hindi na po kayo mahirapan sa pagmimix nito. Pero ngayon, hindi po ako gagamit ng ating mixer. Mamasahin lang po natin ito ng kamay. At meron po ako ditong rolling pin. Gagamitin din po natin yan sa pagmamasa. So ito, mamasahin lang po natin hanggang sa kuminis po yung ating dough, hanggang sa magdikit-dikit.
kung kayo po ay nag-uumpisa pa lamang at wala po kayong mixer, pwede naman pong mano-mano ang inyo pong pagmamasa. Pero kung kayo po ay nakaluwag-luwag na, mas maganda po kung mag-aatikha po tayo ng ating mixer para kung gagawa po tayo, hindi na po tayo mahihirapan sa pagmamasa. Kasi kung gagamit po kayo ng mixer, sobrang dali lang pong gawin itong ating dough. Hindi na po kayo mangangalay sa pagmamasa. Pero kung kayo po ay nag-uumpisa pa lamang, syempre, tiyaga-tiyaga po muna tayo. Pasahin lang po natin to hanggang sa pumino at magbabalik po tayo mamaya. Okay, ngayon, tapos na po yung ating dough. Sa loob po ng 20 minutes, nagawa na po natin yung ating dough. Ang isa pong palatandaan na okay na po yon kapag nagpo-form na po siya ng bilog. At kapag pinindot nyo po yan, babalik po ulit yan pataas. Ayun po ang isang palatandaan na okay na po yung masa ng ating dough. Ang sunod naman po natin gagawin, ire-rest naman po natin to ng at least 30 minutes. Ilagay po muna natin sa isang bowl at takluban po natin ng cling wrap. Balikan po natin to after 30 minutes. Okay, ngayon habang nire-rest po natin yung ating dough, magagayat na po tayo ng ating mga palaman. So, hindi ko na po sa inyo ipapakita lahat para medyo mas maikli lang po yung ating mga video kasi alam ko kayang-kaya nyo na po yan. Katulad po na itong ating mga bacon, ham, yung ating pong sausage. Gagayatin lang po natin yan ng square-square. At saka pag nagpalaman na po tayo mamaya, pag nagawa na po tayo ng ating pizza nada, makikita nyo naman po kung anong gayat po yung aking ginawa. Nandito na po yung ating mga lagayan. Gagayatin na po natin to isa-isa at magbabalik po tayo mamaya. Pero magpakita lang po ako sa inyo ng counting video. Katulad po nitong ating bacon, dahil ito po ay 200 grams, 100 grams lang po yung ating kukuhanin dito. Kasi, kalahating kilo lang naman po yung ating gagawin. Kaya kung ito po ay gagawin yung business, para hindi po kayo malugi, ilagay nyo po ito ulit sa freezer para hindi po masira. Para makatipid po kayo sa ingredients or hindi po kayo malakihan. Square-square lang po yung gayat natin. Ito naman pong ating ham, square-square din po ang gayat. Ito po pwedeng mapalahat at pwede rin naman pong hindi. Bali ito po ay 9 na peraso. Ang gayat po nito ay square-square din. Ready ko lang po itong ating mga palaman at magbabalik po tayo mamaya. Okay, ngayon after 30 minutes, kinuha na po natin to. Pero bago po muna tayo mag-umpisa, sunod naman po natin gagawin, titimbangin po muna natin itong ating dough para mahati po natin ang ayos. Yung atin pong 1 kilo, naging 1,714 grams po ito. Ngayon, hahatiin po natin ito sa dalawa kasi dalawang klase ng palaman po yung ating gagawin. Kapag hinati po natin, ang magiging timbang po ay 857 grams. Ito pong kalahati, i-rest po muna natin to. Ibalik po muna natin sa ating ref. Yan, masahin lang po natin to saglit para mawala po yung hangin sa loob. Nung nirest na po natin yung ating dough, kuminis na po siyang kusa. Kanina, hindi po siya ganang kakinis. And puputol-putulin naman po natin to sa 40 grams. Pero kung gagawa po kayo nito, depende na po sa inyo kung anong gusto po ninyong timbang o laki po nung inyong empanada. Pero yung akin pong gagawin ay 40 grams lamang po. Magbabalik po tayo mamaya kapag natimbang ko na po lahat ito. Naputol-putol na po natin to ng 40 grams at meron po tayong labes na 15 grams. Mamaya yung tira po natin doon sa kabila, pagsasamahin na lang po natin yon. Tayo po ay naka 21 pieces po tayo na 40 grams. At sa magtatanong nga po pala at titipid tips, halimbawa wala po kaming gramuhan, ano pong sukat sa tablespoon or sa cups. Bali, ang sukat po nito ay kulang-kulang 3 tablespoon po ang 40 grams. Ngayon, sunod naman po natin gagawin dahil naputol-putol na po natin, bibilugin naman po natin para hindi po tayo mahirapan mamaya sa pagpaplat. Bilugin lang po natin katulad po nito. Ayan, paikot lang po ng paikot. Ito po, pwede nyo na pong idiretso na platin tapos palamanan. Pero ginagawa ko, binibilog ko po muna para mabilis po yung ating pagpaplat mamaya. Okay, ngayon,
nabilog na po natin itong ating dough. At ang sunod naman po natin gagawin ay magpapalaman na po tayo. So, dito po sa ating pagpapalaman, madaming klase ng palaman po ang pwede nyo pong ipalaman. Bigyan ko lang po kayo ng idea na igaya nyo lang po dun sa mga pizza natin pong nabibili. Katulad po nitong ating gagawin ngayon, atin pong New York's Finest Pizza Nada. Bali, yun po ay bestseller po yon ng Yellow Cup. Pwede pong gayahin nyo yung bestseller po ng Pizza Hut o kaya po ng Domino's Pizza. Depende na po sa inyo kung ano po ang gusto nyo pong ipalaman dito. Lahat po ay pwede. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin yung ating pagpapalaman at ang uunahin po natin ay yung ating Hawaiian Pizza Nada. Unang-una, kailangan po natin ng ating rolling pin at yung ating pong tinidor. Ito po yung ating ipang di-design. Pero yung ating pong Hawaiian pizza, wala po talaga yung bell pepper at saka onion. Pero ako po, maglalagay ako kasi base po sa aking panlasa, mas masasabi po nating pizza kapag meron pong bell pepper at saka onion. Kaya nasa sa inyo na po yun kung maglalagay po kayo o hindi. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang pagpapalaman. Una, palaparin po natin itong ating dough. Alalay lamang po yung pagpaplat. Madali po kasi kapag binilog nyo muna yung dough bago nyo platin. Katulad po nito. Pahida naman po natin ng sauce yung kalahati. Yung paglalagay naman po ng sauce, depende na po sa inyo kung gaano po karami. Pero yung mapahiran lang po ng kaunti ay okay na po yon. Ang mahalaga po doon ay maikalat po natin. Gitna lang po yung ating lalagyan. Kasi tututin naman po natin to mamaya. Kapag nalagyan na po natin, lagyan naman po natin ng sibuyas, bell pepper. Yung dami po nito, depende na din po sa inyo kung gaano po karami ang inyong ilalagay. Tapos, yung ating ham. Pineapple. 2 tidbits po yung aking inilagay. Lalagyan po natin ng ating quick melt cheese. Tapos, atin na pong tutupiin. Kapag natupi na po ninyo, latin muna natin itong bawat sulok. Ang katulad po nito. Pag naplat na po natin, yung gilid naman po ay medyo paiikutin po natin. Yan. Yung dulo po, medyo ididiin nyo para mag-lock po yung ating dough. Tapos, sabay, paikot na po natin hanggang dumating po tayo dito sa dulo. Kung napanood nyo po yung ating egg pie, ganito din po yung ginawa ko sa gilid. Kapag nasa dulo na po kayo, idiin nyo lang po para mag-lock po yung ating dough. Aplatin naman po natin ng tinidor yung dulo para magkaroon po ng design. Isa pa po doon para mag-lock po yung ating empanada. At tutusukan nyo po yan ng tinidor. Para pag pinirito po natin itong ating pizza nada, hindi po bumukas yung ating dough. Magkabila lang po natin yang bubutasan. Katulad po niyan. Mahalaga po ang pagre-rest po nung ating dough. Mas madali po siyang platin. Kapag na-plat na po, lagyan ng sauce, sibuyas, bell pepper, ham, pineapple, at yung ating cheese. Itupi, sunsunin yung palaman. Tapos, tupiin po natin yung bawat gilid. Dating po sa dulo ay idiin po natin para mag-lock po yung ating dough. At lagyan naman po natin ng design ng ating tinidor. Tapos butasan. Okay. Ganun lang po kadali yung ating pizza nada. Tapusin lang po natin to at papalamanan lang po natin lahat at magbabalik po tayo mamaya. Yun nga po palang ating sibuyas, ginayat po natin yan ng square-square. Yan, katulad po niyan. At yung atin naman pong bell pepper, ginayat naman po natin ng haba-haba na maninipis. Yung ating ham, ginayat po natin ng square-square. At yung atin naman pong cheese, ginayat po natin ng haba-haba. At ang gagamitin po natin ay yung kalahati po ng isang box. Okay, ngayon tapos na po tayo sa ating Hawaiian Pizza Nada. Palamanan na po lahat natin yung ating 21 pieces. At meron pa po tayong mga natira na ingredients. Dahil tayo po ay meron pang New York's Finest Pizza Nada, ito pong ating ham, magagamit pa po natin to doon. Itong ating bell pepper, onion, at ito pong ating natira pa na pizza sauce. At kung gagawin nyo po itong business, ito pong ating mga natira, ilalagay lang po natin to sa ating rep para hindi po masayang o hindi po mapanis, para hindi po lumaki yung konsumo po natin sa ingredients. Isa-set aside ko po muna to, pwede pong ilagay lang sa isang tabi, or mas maganda po kung ilalagay po natin sa ating rep para hindi po matunaw yung ating butter. Ngayon, gagawa na po tayo ng ating New York's Finest Pizza Nada. Puputol-putulin lang po natin to ng 40 grams katulad po nung kanina.
Okay, hindi ko na po masyado to ipapaliwanag sa inyo kasi nasabi ko na naman po kanina. Bali tayo ay naka 21 pieces din po dito kasi pares lang naman po sila ng timbang. May 30 grams po tayong labes, pero ito po ay isasama na din po natin sa bilang dito. Bali ito po ay 22 pieces. Bilugin naman po natin ito. Magpapalaman na po tayo ng ating New York's Finest Pizza Nada. Ipapakita ko lang po sa inyo yung ating mga gagamitin na palaman. Ito na po yung ating pizza sauce, yung tira po nating sibuyas, at ito po yung ating sausage. Ginayat po natin yan ng bilog-bilog. At sa magtatanong po kung ano po yung brand nito at kung anong itsura, ito po yung itsura niya at ito po yung brand niya. Fantastic. Sa SM ko po ito nabili. 160 po ang ganito. Dito naman po sa ating mozzarella cheese, ganito po ang itsura niya. Hinati po natin ito sa tatlo. Ito naman pong ating black olives. Kumuha lang po ako ng kalahati dito. Ang nabili na po natin ay slice na. Sa SM Supermarket ko din po ito nabili. Itong ating bell pepper, tira kanina. Itong ating ham na tira po kanina, ito po ay 1/4. Ganito pa pong karami yung ating tira. Kasi kalahating kilo lang naman po yung ating ginawa. At ito po yung isang lata ng mushroom. Hindi rin po ito mauubos. Yung kalahati po nung ating bacon at itong ating giniling. Dito po lahat sa ipapalaman natin, ito lang po yung ating niluto. Umpisahan na po natin ulit yung paggagawa po ng ating pizza nada. Ito po ay katulad din po nung ginawa natin kanina. And kapag magpa-flat po ay dapat ay alalay lamang para hindi po masisira yung ating dough. Kauna-unahan po natin laging ilalagay ay yung atin pong pizza sauce. Dito po sa ating palaman, depende na po sa inyo kung ano po ang gusto nyong unahin. Sibuyas, sausage, kaunting bacon, mushroom, ham, black olives. Maglalagay po ako ng 3 piraso, bell pepper, at ito pong ating mozzarella cheese. Hindi ko po muna siya tinanggal sa plastic kasi masyado po siyang madikit. At yung atin pong giniling. Tapos atin na pong itupi. Sunsunin po yung palaman. Ang laki ng palaman ng ating New York's Finest Pizza Nada. Tapos itupi na po natin yung gilid. Siyempre, paglaki po ng gagawin yung empanada, pagdami po ng kailangan yung palaman. Pero itong 40 grams na ginawa ko, sakto na po itong laki nito. Latin po ulit natin ng tinidor sa gilid. Butasan. Tayo po ay nakaisa na. Papalamanan lang po natin ito lahat at magbabalik po tayo mamaya. Okay, ngayon, tapos na po tayo sa ating New York's Finest Pizza Nada. Ito na po yung lahat. Dahil sa dami po ng ating palaman, mas malaki po itong ating New York's Finest Pizza Nada kumpara po dun sa ating Hawaiian Pizza Nada. Tayo po ay meron pang mga tirang palaman. Ito pong ating beef giniling. Natira pa din po tayong ham. Saka ito pong ating mushroom. At may kaunti pa pong tomato sauce. Okay, ngayon, gawa na po yung ating Pizza Nada. At ang sunod naman po natin gagawin, and yung isang paraan po natin kung paano po natin siya ibebenta. Ito po yung tinatawag na repacking. At ang uunahin po natin ay yung una po nating ginawa kanina. At ang plastic po na ating gagamitin ay ito pong ating 5x10, makapal po ito, at Duraplast po yung pangalan. Ito po yung plastic na ginagamit natin dun sa atin pong mga nakakaraang video. Kaya sa mga nagtatanong, ito po yon. Pero ito po, pwede nyo na po itong iprito kahit hindi nyo na po ilagay sa ref kung ititinda po sa harap po ng ating bahay or kung gagawin po nating merienda. Pero ngayon, re-repack po natin to at ang ilalagay ko po kada isang plastic ay 4 na piraso. Bali tayo po ay naka 21 dito, makakalimang balot po tayo dito. At yung isa po nating lapis, ayun po yung ipiprito natin mamaya para matikman po natin kung ano nga po ba lasa ng ating pizza nada. Pero kung gagawin nyo po itong business, depende na po sa inyo kung ilan po ang ibabalot po ninyo. Tayo po ay nakaisa na at ito po ay babalutin lang po natin lahat. Tayo
Tayo po ay nakalimang balot at meron po tayong isang label. I-set aside po muna natin to. At ngayon, nariripakin naman po natin ay yung ating New York's Finest Pizzanada para isang ripakan na lang po yung ating gagawin. Ang ilalagay naman po natin dito sa isang plastic ay tig 3 piraso. Kasi ito po ay medyo malalaki. Ripakin lang po natin to at magbabalik po tayo mamaya. Okay, ngayon tapos na po tayo sa ating pagre-repack at ang sunod naman po natin gagawin ay magsisil naman po tayo. Itutungo na lang po natin yung ating camera para mas makita po natin ang ayos. I-set aside po muna natin to. Ang akin pong gagamitin na pang sealer ay ito pong ating ordinaryong pang sealer. Pero kung kayo po ay merong vacuum sealer na, pwede po kayong gumamit nun. Pero kung wala po kayo nito, wala po kayong vacuum sealer, huwag po kayong mag-alala kasi pwede naman po kayong gumamit ng kandila. Kung kayo po ay nag-umpisa pa po lamang. At halimbawa kayo po ay nakaluwag-luwag na or kayo po ay kumita na, pwedeng saka na naman po kayo bumili nito. Siyempre, para mas maganda po yung ating produkto, pwede po tayong maglagay ng label. Katulad po nung ating mga nakakaraang video, ilagay nyo lang po kung ano pong pangalan ng inyo pong business, yung ating pong produkto, at meron po tayong cellphone number. Para kung meron po magre-reseller, or kung meron pong o-order, makokontak po kayo kaagad. Dito, hindi po sticker ngayon yung pinirin ko. Sa typewriting lang po ito. Lagay lang po natin dito sa dulo, tapos, saka po ulit natin isisil. Nakaisa na po tayo. Isilang po natin to lahat. Okay, ngayon naripak na po natin yung ating pizzanada. Pwede na po itong ibenta. Pwede na po natin itong ilagay sa ating freezer. Pa-order online sa atin po mga katrabaho, pwede po yun. O kaya naman po, maglagay po tayo ng karatula sa harap ng ating bahay. Meron po tayo mga ready to cook na merienda na katulad po nito. Pwede po kayong magluto na, itinda na po sa harap ng ating bahay. At meron din naman po tayong naka-freezer. Meron na po tayong ready na mga lulutuin o meron na po tayong ready na ipa-o-order. At sunod naman po natin gagawin ay lulutuin naman po natin yung ating natira na tigisa para matikman po natin kung okay nga po ba ang ating pizzanada. So, mamaya na po tayong magko-costing. Lulutuin lang po natin to ng mabilis po lamang. Painit po tayo ng ating kawali. Pag alam nyo na po mainit na, maglagay na po tayo ng ating mantika. At pag alam nyo na po mainit na, pwede na po tayong maglagay ng ating pizzanada. Hintayin lang po natin itong lumamig at magbabalik po tayo. Okay, ngayon habang pinapalamig po natin itong ating pizzanada, sa magtatanong po, Ate Tipid Tips, pwede po ba lutuin sa oven? Pwede po yun at yun pong ipapakita ko ngayon. 2 piraso lang po yung ating lulutuin. Pero bago po natin i-oven, brushan po muna natin ng egg. Tapos pahitan lang po natin itong ibabaw. Ito pong ating egg, ito po yung magpapapula dito sa ating empanada. Isa lang na po natin ito sa ating oven. Meron na din po tayong pinainit. Ang temperature po niya ay 200 degrees Celsius. Ang function po niya ay up and down. At i-oven po natin ito ng 25 minutes. Okay, yan. Balikan po natin yan mamaya. Medyo malamig na po itong ating pizzanada at titikman lang po natin ito ng mabilis po lamang. Excited na ako. Medyo mainit pa po ito pero titikman na po natin para makapag-costing na din po tayo. Yung medyo maliit po natin, ito po yung Hawaiian Pizzanada at yung malaki naman po yung ating New York's Finest Pizzanada. Sa dami po ng ating ipinalaman, lumaki po siya. Ang amoy masarap. Nandun po yung amoy ng ating empanada kasi gawa po ng ating dough. Unahin po natin itong ating Hawaiian Pizzanada. Oh, yan. Wow! Ayan yung ating cheese. Oh. Kung kayo po naandito tapos inamoy nyo, amoy pizza po talaga yung ating Hawaiian Pizzanada. Siguradong magugustuhan nyo po ito. Ngayon, tikman na po natin to kahit mainit-init pa po ito. Sarap. Kaya akong masabi kasi ang sarap po talaga nito. Malalasan nyo po talaga yung lasa ng pizza, yung fillings, at yung ating dough, malutong, at yung lasa po niya, mapapawaw po kayo sa sarap. Ngayon, tikman naman po natin itong ating New York's Finest Pizzanada. Wow, yung cheese niya, nag-melt din po yung cheese, kasi may
Yan. Sobrang dami po ng laman ng ating New York's Finest Pizzanada. So, ang gandang tingnan. Yan, pero inamoy ko po muna. Ang bango po nito. Ito po, iba po yung amoy dun sa ating Hawaiian Pizzanada. Amoy po talaga na pizza. Ito naman po, pag inamoy nyo, sobrang meaty po nitong ating New York's Finest Pizzanada. Masarap po yung amoy nun. At ang nagdala po sa amoy nito, yung ating inilagay na sausage. Amoy na amoy po yun dito. At yung amoy nito, maihahalin tulad ko po talaga sa New York's Finest po na yellow cup. Ganito po yung amoy niya. Tikman naman natin. Sarap! Okay, ayos po ang lasa nito. Ayos na ayos. And okay, natikman na po natin yung luto natin sa oil. At ang tikman naman po natin ay yung luto po natin sa oven. Pero parehas lang naman to ng lasa. Ang pinagkaiba nga lang po, yung isa sa oil natin niluto at ito naman po ay sa oven. Sarap ah. Pero kung ako po yung tatanungin nyo kung alin po mas masarap sa panlasa ko, mas masarap po yung luto po natin sa oil kumpara po dun sa oven. Pero syempre, iba-iba naman po tayo ng panlasa. Ang mahalaga po dito, kung ayaw nyo po ng ma-oil, pwede nyo pong lutuin sa oven. At kung wala pa naman po kayong oven, pwede nyo pong lutuin sa oil. At pwede po parehas yun. Kung pwede nyo po parehas gamitin yon. Okay? Okay, ngayon natikman na po natin itong ating pizzanada. So, unahin po muna natin itong ating Hawaiian pizzanada. Unahin po muna natin itong ating Hawaiian pizzanada. At masasabi ko po dito, masarap po talaga ito. Pagbukas nyo pa lang, pag biniak nyo yun, amoy po talaga yung pizza niya. Mahalaga po dito yung ating bell pepper at saka po yung ating onion na inilagay. Balanseng-balanse lang po ang lasa nito. Saktong-sakto lamang po yun. At dito naman po sa ating New York's Finest Pizzanada, sobrang sarap din po nito dahil siguro sa dami na po ng ating inilagay. Kung kayo ay maggagawa nito, susundin nyo tong ating New York's Finest Pizzanada. Mahalaga po dito yung ating sausage. At sana maitry nyo po ito, katulad po nung sinabi ko po kanina. Dito naman po sa ipapalaman natin sa ating pizzanada, kahit ano pong gusto ninyo, pwede po yun. Gayanin nyo po yung mga bestseller po ng Pizza Hut, ng Domino's Pizza, Yellow Cab, ng Greenwich. Depende na po sa inyo kung ano po yung gusto ninyong ipalaman. Basta dito po sa ating ipinalaman na ito, panalong-panalo po yung lasa nito at siguradong magugustuhan nyo po ito. At kung ito po ay gagawin pang merienda, panregalo, o kaya naman gagawin nyo po itong business, siguradong papatok po ito sa inyong lugar at sa inyong pamilya. So ngayon, excited na po akong mag-costing para malaman na po natin kung magkano nga po ba natin to pwedeng ibenta at kung magkano po ang ating naging puhunan. So bago po muna ako mag-umpisa, yung lagi ko pong sinasabi, yung ating pong costing na ginagawa ay base po sa lugar po namin dito. Magpe-presyo din po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. Basta ang mahalaga po doon, binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung ating pong mga produkto. Ngayon, ang una po muna natin tutuusin ay yung empanada dough. Umpisahan po natin sa ating all-purpose flour, 1 kilo, 44 pesos. Sa atin pong evap, 22 pesos. Sa atin pong baking powder at saka asin, pagsamahin na po natin kasi tigkaunti lang naman po yung ating inilagay, 2 pesos. Sa atin pong asukal na 1/2 cup, 5 piso. Atin pong butter, 46 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients sa ating dough ay 119 pesos. Pero mag-plus pa po tayo ng ating other expenses, 10 pesos po para po sa ating labor kasi 1 kilo lang naman po yung ating ginawa. At mag-plus na din po tayo para po sa ating kuryente kung iriripa po natin to at ilalagay po natin sa ating freezer. Tuusin na lang po natin sa 20 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa ating dough ay 146 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 43 na piraso. Kung natatandaan nyo po, 21 pieces po dun sa ating Hawaiian Pizzanada at 22 pieces naman po dun sa ating New York's Finest Pizzanada. Kaya ang total po lahat nun ay 43. I-divide po natin dun sa ating puhunan. Kaya ang kalalabasan po nun ay 3.46 po ang puhunan po natin kada isang dough. Tuusin na lang po natin yon sa 4 pesos para hindi po tayo mahirapan sa pagtutuos. Ngayon, alam na po natin ang puhunan po natin kada isang dough. Sunod naman po nating tutuusin ay yung ating pong Hawaiian Pizzanada fillings. Yung ipinalaman po natin dito. Umpisan po natin sa ating pizza sauce, 19.75. Tuusin na lang po natin yon sa 20 pesos para hindi po mahirap magtuos. Ham, 25 pesos. Kasi kalahati lang naman po yung ating ginamit. Yung kalahati po nun, yung ginamit po natin sa New York's Finest Pizzanada. Sa atin pong pineapple tidbits, hindi po natin naubos, 22 pesos.
Sa ating pong quick melt cheese, 41 pesos, kalahati lang po yung ating ginamit. Bell pepper, 6 pesos, kalahati lang din po yung ating nagamit. At sa ating pong white onion, 10 pesos, kasi kalahati lang din naman po yung ating nagamit. Kaya ang ating total po ng ingredients ay 122 pesos. Magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses. 10 pesos na lang po sa ating labor kasi kaunti lang naman po yung ating inilagay. Kaya ang total po lahat ay 132 pesos po ang puhunan po natin sa ating Hawaiian Pizzanada fillings. I-divide po natin sa 21 po na ating nagawa. Kaya ang kakalabasan po nun ay 6.28 po ang puhunan po natin sa Hawaiian Pizzanada fillings. Tuusin na lang po natin sa 7 pesos para hindi po mahirap magtuos. Ngayon, pag-plusin na po natin yung puhunan po natin sa ating dough na 4 pesos. At dito po sa ating Hawaiian fillings, 7 pesos. Kaya ang puhunan po natin kada isang Hawaiian Pizzanada fillings ay 11 pesos. Ngayon, tuusin na po natin itong ating isang balot. Ang laman po nito ay 4. Kaya yung ating pong 11 pesos, i-times 4 po natin. Ang kalalabasan po nun ay 44 pesos. Pero, magpa-plus pa po tayo ng ating plastic, ng ating label, at dito po na saglit na pagsisil. Tuusin na lang po natin yon sa 5 pesos. Labis-labis pa po yung tuos na yon. At mag-plus na din po tayo ng 5 pesos para po sa ating labor kasi kakaunti lang naman po itong ating ginawa. So, 21 pieces lamang po ito. Kaya, 5 pesos na lang po ang ilagay po nating tuos. Kaya, ang total po lahat ng ating puhunan kada isang balot ay 54 pesos. Yon, inuulit ko po uli. Yung pagpipresyo po nito ay depende po sa lugar natin. Kung magkano po ang bentahan, kung magkano po ang kayang presyo po sa lugar natin. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan natin kada isang balot. Para kung medyo ibigay po natin ng mas mababa, para mas mabilis po bumalik yung ating puhunan, ay meron pa rin po tayong tutubuin. Okay? Ngayon, ito po ay pwede nyong ibenta ng 70 hanggang 90 pesos. Pero dito po sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 80 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina, kasi nilagay ko na po sa aming rep, yung kasamahan po nito, tayo po ay nakalimang balot. Kaya tayo po ay bebenta ng 400 pesos. Pero magmaminus pa po tayo doon ng ating puhunan sa fillings na 132 pesos. At magmaminus pa po tayo nung ating dough. Kung natatandaan nyo po, 149 po ang puhunan po natin sa ating dough. Hahatiin po natin yon kasi dalawang palaman po yung ating ginawa. Tuusin na lang po natin sa 75 pesos para wala pong putal at hindi po mahirap magtuos. Kaya tayo po dito ay tutubo pa ng 193 pesos ang posible pa po nating tubuin. Halimbawa po ito araw-araw po nating ginagawa. Yung pinagsisikapan po talaga natin na tayo po ay makabenta. Sabihin na lang po natin na tayo po ay nakakalimang balot po kada araw at araw-araw po nating itinitinda. Yung atin pong tubo na 193 pesos, i-times 30 days po natin para magkaroon lang po tayo ng idea kung magkano po ang ating posibleng tubuin. Kaya ang kakalabasan po nun ay 5,790 pesos po ang atin pong posibleng kikitain. Imagine sa kalahating kilo lamang po yun tapos 5 balot lamang po yun. Walang kapagod-pagod kasi kalahating kilo lamang naman po yun. Sisiw lang po sa inyo yun. Basta, ang mahalaga po doon, gusto po natin ang ating ginagawa. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating New York's Finest Pizzanada. Umpisahan po natin sa ating ground beef na 1/4. Tuusin na lang po natin yun sa 40 pesos kasi kalahati lang naman po yung ating nagamit doon. Sa ating pong pizza sauce, 20 pesos. Sa ating pong mozzarella cheese, 90 pesos kasi 7 pieces lang po yung ating nagamit doon. Black olives, 40 pesos. Kalahati lang po yung ating ginamit. Mushroom, kalahati lang din po yung ating ginamit, 22 pesos. Sausage, 32 pesos. Isa lang po yung ating ginamit. Ham, 25 pesos. Kalahati din po yon. Bacon, 42 pesos. Kalahati lang din po yung ating ginamit. 100 grams. Sa atin pong bell pepper, 6 pesos. At sa atin pong white onion, 10 pesos.
Isang malaki lang po yung ating ginamit at hinati lamang din po natin doon sa ating Hawaiian Pizzanada at sa ating New York's Finest Pizzanada. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 327 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo ng ating other expenses na labor. Tuusin na lang po natin yung sa 10 pesos kasi kaunti lang naman po yung ating ginawa. Kaya ang total po lahat ay 337. Ngayon, i-divide po natin sa ating nagawa. Tayo po ay naka 22 pieces. Ayun po yung may tira po tayo dung dough na pinagsama na po natin kaya naging 22. Kaya ang magiging puhunan po natin kada isang New York's Finest Pizzanada fillings ay 15.31. Tuusin na lang po natin sa 16 pesos para hindi po mahirap magtuos. Ngayon, pag-plusin na po natin yung ating dough, 4 pesos. At 16 pesos po para po sa ating fillings. Kaya ang kalalabasan po nun ay 20 pesos po ang puhunan po natin kada isang New York's Finest Pizzanada. Ngayon, tuusin na po natin itong ating isang balot. Dahil tatlo po yung laman sa loob, 60 pesos na po yung puhunan. Tapos, yung ating pong plastic, label at yung ating pong pagsisil, tuusin po natin yun sa 5 pesos. At ma-plus pa po tayo ng ating 5 pesos po sa labor para po sa ating pagre-repack. Kaya puhunan po natin kada isang balot ay 70 pesos. Ngayon, yung lagi ko po sinasabi, yung pagpipresyo po nito ay depende po sa atin. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang ating magiging puhunan para hindi po tayo malulugi. At ang isasuggest po nating presyo dito, pwede nyo po itong ibenta ng 100 to 120 pesos. Pero ako po dito sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 110 pesos. Dahil tayo po ay nakapitong balot dito, yung ating pong 110 i-times 7 po natin, ang kalalabasan po nun ay 770 pesos po ang ating pong mapapagbilhan. Pero magmaminus pa po tayo doon ng ating puhunan na 327 para po sa fillings at 75 pesos po ulit para po sa ating dough. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 358 pesos at imagine po yun po ay sa 7 balot lamang po yun at sa kalahating kilo lamang po yun. What if nag-concentrate po kayo sa pagtitinda po nitong ating pizzanada, ginamay nyo po talaga, hindi nyo po pinabayaan, ginawa nyo na po talagang business itong ating pizzanada at nakilala na po kayo sa inyong lugar, hindi po imposible na madoble po natin yung tubo po natin na 358 pesos. Ipagpalagay na lang po natin na dodoble na po natin yon dahil sa sobrang sipag nyo. Yung atin pong 7 balot na tubo po natin doon ay 358 pesos na dodoble na po natin dahil sa sobrang sipag po natin, talagang hindi po natin siya pinabayaan. Posible po tayong tumubo doon na 716 pesos po ang posible po nating tubuin araw-araw kung dire-diretso po yung ating pagtitinda. I-times 30 days po natin yun para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang atin pong kikitain. Ang kalalabasan po nun ay 21,480 pesos po ang posible po nating kitain. Kung talagang kakaririn nyo po ang pagtitinda nito, hindi lang po ganung halaga ang atin pong pwedeng kitain. Kasi subuko na po ito, sobrang sarap po nitong ating pizzanada. Lalo na po kung talagang aalagaan nyo to, hindi kayo magtitinda ng luma, laging bago po yung inyong ibebenta. Hindi po imposible na kayo po ay makilala po sa inyong lugar na meron po kayong tindang masarap na merienda. Basta yung lagi ko pong sinasabi, huwag nyo po yung kalilimutan, basta sasamahan po ng sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible na tayo po ay kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Lalo na po ngayon, bare months na, ang sarap pong magnegosyo at ang sarap din pong kumita. Kahit tayo po ay nasa bahay po lamang at kasama po natin yung ating pamilya o yung ating pong mga chikiting. At sa magtatanong po at titipid tips kung ititinda mo naman po namin ito ng luto, magkano po namin pwedeng ibenta. Natatandaan nyo po, sa ating pong Hawaiian Pizzanada, 11 pesos po ang puhunan po natin kada isang piraso. Pwede nyo pong ibenta ng 15 pesos hanggang 20 pesos kasi gagamit pa po tayo doon ng ating gas, ng ating oil, at syempre, para mas magandang tingnan yung inyong produkto, dapat gagamit po kayo ng supot. Huwag nyo pong ilalagay sa plastic kasi medyo pangit pong tingnan. Mas maganda po kung ito po yung gagamitin ninyo. Mura lang naman po ito kasi 100 pieces na po ang isang bundle nito. At sa atin naman pong New York's
Pizza Nada, ang puhunan po natin doon ay 20 pesos. Pwede nyo pong ibenta ng 25 hanggang 30 pesos kasi sulit na sulit po talaga yung palaman, garantisado po talaga yung lasa, kaya hindi po sila malulugi. Isa pa lang po, busog na sila. Kasi malaki naman po itong ating Pizza Nada at siksik po sa mga palaman. Okay? Paalala ko lang po pala ulit saglit, yung atin pong mga ingredients na matitira, kailangan po ilagay nyo sa inyong ref para hindi po kayo magastusan o malakihan po ng ingredients. Dapat lahat po, kung kayo po ay magbi-business, kahit ano pa pong business yan, dapat po ay sisinupin po ninyo yung ating mga ingredients para hindi po tayo malulugi. Okay? At sa magtatanong nga po pala ng shelf life nito, ito pong ating naka-freezer, up to 3 months pwede po ito. Basta nasa freezer lang po itong ating Pizza Nada. At syempre, kapag naluto po natin to, maghapon lang po ito malutong. Bukasan, hindi na po siya malutong. Pero okay pa rin po yung ating Pizza Nada. Kaya ngayon, bago po magtapos ang video na ito, shoutout lang po muna ako ng mabilis po lamang. Shoutout po kay Daswa Ganons. Gustong-gusto niya daw po yung ating mga video. Nagdinegosyo na rin daw po siya sa Las Vegas. Ang chicken tocino, pork tocino, pork longganisa, skinless longganisa, at yung ating pong chili garlic sauce, classic beef tapa, at yung ating pong empanada. Gamit po yung ating recipe. Hello po ma'am sa inyo. Tayo po ay may bagong recipe. Ito pong ating Pizza Nada. At sana po magawa nyo at siguradong papatok po dyan sa inyong lugar at siguradong kayo po ay kikita. At marami na din daw po siyang nagiging suki dahil sa sarap daw po ng ating mga recipe. Shoutout daw po sa kanyang asawa na si Panda Aganon at sa kanila daw po mga anak na si Aiden at Ira. Yan, shoutout po sa inyo from Las Vegas. Maraming salamat din po sa inyo. At yung inyo pa pong nire-request, soon po gagawin po natin yan. At shoutout na din po kay Jezreel Estrera. Nagpapasalamat po siya sa mga tipid tips natin. God bless din po sa inyo. Shoutout din po sa inyo, Ma'am Jezreel Estreta. Shoutout na din po kay Telma Mitchell. First time niya daw po manood ng vlog natin. Sobra daw po siyang na-inspire sa mga detalye. Simula una hanggang sa huli. Shoutout daw po sa husband niya na si Brian Justice from USA. Shoutout po sa inyo. At maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Telma. At shoutout na din po kay Ma'am Cecil Arbeso. Nagpapasalamat po siya sa pag-share natin ng ating mga recipe. Lagi daw po siya nanonood at sineshare niya po sa mga anak niya para gayahin po at matuto din po sila. Shoutout po sa inyo, Ma'am Cecil Arbeso from Bahrain. Marami pong salamat sa inyo. At shoutout po sa inyong lahat. Sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo. Kaya kung bago po kayo dito po sa channel na ito, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung ating YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. At madami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea na pwede po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang o kahit tayo po ay may pinagkakakitaan na. Meron po tayong sideline. At kung interesado po kayo sa mga ganitong video, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, iniimbitahan ko po kayo. Huwag niyo na din po kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. At iniimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips at iba pa, para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din pong kalimutan i-like at i-share para yung mga katrabaho po natin, mga kamami po natin, kaibigan po natin, magkaroon din po sila ng idea na pwede po pala tayong kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Dahil MECQ na, doble-doble ingat pa rin po tayo at sumunod pa rin po tayo lagi sa alintuntunin po ng ating pamahalaan. Kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!